Sinong kasama mo sa bahay? Nanay, tatay mo? Pati kapatid mo? Nasa? Matagal na. Ano lang. 2,000. Last year lang. Hindi nag-isa na lang yung mama mo na nagpapaalis. Anong gusto mo ulit na din? On a very bright Friday afternoon, we went to the busy and boisterous town of Binondo. After entering the vicinity, we were immediately met by Tatay Vince, a social worker who led us to the second floor of the building. The moment we arrived, we were approached by smiling faces and happy children. We went on and do gestures of respect such as mano and casual greetings. The sight of happy faces instantly melted our hearts. It was as if they were very excited and happy for us to be there. The institution is located near shops and markets, which means noises of tricycle engines can be heard from time to time. But the struggle didn't stop Tatay Vince from teaching these kids. As the kids were introducing themselves, one boy stood out from the rest. At ako si Ate Bel. We told the kids that we will tell a story about the 3 little pigs. We asked them to participate, and they enthusiastically obliged. We were very active and participative during the act. Without a doubt, the kids are very playful and full of energy.
po si Tatay Bin, social worker from the area of Divisoria, Binondo, Delpan at Santo Cristo. Ito po ang area namin ay isang malaking palengke o malaking komunidad ng mga batang lansangan. Ano po ba mga kinikater namin? At bakit po ba kami nandito? Ako po ay social worker ng Childhood. Ang Childhood po ay isang ahensya na naglalayon at least maputol ang poverty sa Pilipinas. Isa lang kami sa mga ahensya o isa lang kami sa mga grupo sa dinami-dami na naglalayo ng ganitong layunin. Ang mga kinikater po namin ay mga batang lansangan. Mga batang lansangan na karaniwan ng mga pamilya ay sabihin na natin dysfunctional. Madalas po sila natutulog dito sa lansangan. Sila po yung mga pamilya nakikita natin sa gilid-gilid, sa mga estero, sa mga bangketa. Sila yung ang bahay lang nila ay gawa sa kahoy, pawid at tarpaulin. Bukod po sa mga pamilya na to, o yung mga batang tinatawag natin, sila po ay consider as street family. Naka-base po sila sa salitang street family. Bukod po sa kanila ay mayroon po tayong mga bata o kinikater na street base o mga batang sila lang mismo ang nakatira dito sa lansangan. Sila ay walang tatay, wala nang magulang, walang kamag-anak. Ibig sabihin, sila lang mismo ang nag-i-struggle na bumabuhay sa pang-araw-araw. Namin sa kanila ay iba't iba, galing sa 10 modules. Ayun, meron kaming tinatawag ng SAPE o Substance Abuse Prevention Education. Ito yung tinuturo namin, lalo na ang target namin dito yung mga substance user o yung mga nagsusolvent dito sa kalye. As much as possible, ine-orient namin sila, ito ang masamang epekto ng droga. Ito kasi madalas nila nakikita rito sa komunidad. Ito ang masamang epekto ng droga, kaya kung para at least maiwasan sila, maging aware sila, ay eto pala mangyayari sa amin pag magganito kami, magiging bangag kami. Minsan nga may nagkwento ng bata na ang pakiramdam niya raw yung upuan kaya niyang gawing fried chicken pag nakapag-solvent siya. So yun, tinuturo namin yun. Ayun yung Substance and Prevention Education. Pangalawa po, meron kaming primary healthcare. Ito po yung tamang pangangalaga sa katawan. Paano wastong pagligo, paghuhugas ng kamay, yung mga ganun po. At saka pangatlo, yung values formation. Dito naman po sa values formation ay in-educate namin sila kung ano mga maayos o dapat na ugali ng isang bata sa kanyang komunidad. Ang pagsasabi ng po at opo, katulad na narinig natin kanina, at ang pagmamano. Pang-apat po, meron tayong PSPB or Personal Safety, and basta PSPB po siya. Ang topic naman po namin doon ay paano maproproteksyonan ng mga bata ang kanilang sarili. In a sense na saan ang safe at unsafe touch. Kasi hindi naman natin alam kung anong mayroong pakikitungo sa kanilang mga bata, ang mga tao rin dito sa lansangan. Mamaya pala, hinihipunan sila, hinaharas na sila, pero hindi nila alam. So, bukod doon, meron din po tayong paralegal. Paralegal, at least yung mga target po natin dito ay yung mga batang na-involve sa petitious crime. Kanyari, nangunguha, nang-i-snatch, yung ganun. Bakit para saan po yung paralegal? Paralegal, para ma-orient rin sila na may batas. At ang lahat ng ginagawa nilang masama ay mga consequence. At ganun rin naman, tinuturo rin natin sa kanila kung ano ang tamang proseso. Hindi lang yung basta-basta kayo kukunin ng pulis, ipupull out. Kailangan mayroon silang alam na kung bukod sa mga batas na nagsasabi na mga bawal, may mga batas rin ang pumuprotekta sa kanila bilang isang bata. Meron tayong adolescent and sexuality. Ito, ang mga target po natin ay yung mga medyo teenager na. Ano ang mga pagbabago sa kanila, lalo na pagdating sa pag-uugali na ay normal lang po pala sa akin to, kung minsan bigla ako naiirita, ay biglang ganito. So ayun po ang tinuturo natin. At meron tayong gender sensitivity. Doon naman po ang tinuturo naman natin yung mga pagbabagong physical sa kanila. After the act of the 3 little pigs, we asked the kids to do a coloring activity. The children knew how to color properly, which exceeded our expectations.
waitresses who handed over the snacks with ease. They are well-mannered children, and they too know how to wait in line. They even know how to say grace before meals, after meals. They even know how to use and how to dispose the utensils that were given to them. Afterwards, the children taught us how to play the infamous game of Pack the Moon, in which they let us join the game. The children went on to perform an intermission number as a sign of gratitude for us.